Isa pong 11 taong gulang na anak ng Pinoy international student na kararating pa lamang po ng Canada nitong Agosto ang na-diagnose ng bone cancer. Bukod dyan, nakatakda na ring putulin ang paa ng bata dahil sa sakit. Narito ang report. Naiiyak na lang po kami. Mahirap po. Hindi nakayanan ng amang si Herbert Eusebio ang bigat ng damdaming dinadala nang siya'y humarap sa Omni News para ibahagi ang sinapit ng kanyang anak na si Kent, 11 taong gulang, na ngayoy nakikipaglaban sa sakit na bone cancer. Hindi ko ma-imagine yung anak ko para siyang pinaparusahan. Mahirap talaga yung cancer. Ngayon ko lang na-realize. Sa sobrang siguro tapang ng gamot, suka ng suka, humihina, umiiyak. Isang international student si Herbert sa Niagara at kararating lamang nila noong Agosto. Nito lamang Setyembre nang biglang lumaki ang sumasakit na bukol sa binti ni Kent at nang kanilang patingnan sa doktor, isa na palang kanser sa buto ang iniinda ng bata. Kala ko mamamatay na siya doon. Inisip ko na lang, Lord, ah, tulungan mo anak ko na mag-survive. Kasi parang tingin ko baka hindi na. Labis na nangangayayat ang kanilang anak na halos butot balat na lamang. May mga gabian niyang namimilipit sa sakit si Kent pero iniisip pa rin ang kapakanan ng mga magulang. Tumutulo yung luha niya. Sabi niya, pati mo akong ginising. Masikip na pala. Sabi niya, kawawa ka pa eh. Kawawa daw ako. Wala daw akong pahinga. Sabi ko, okay lang. Iniisip pa niya ako eh. Iniisip ako ng bata na ayaw niya akong gisingin. Isang buwan nang sumasailalim sa chemotherapy si Kent at sa ngayoy maganda ang epekto sa kanya pero hindi dito natatapos ang hinagpis ng pamilya. Ipinayo ng mga doktor na putuli na rin ang paa ni Kent para di na bumalik o kumalat pang muli ang cancer. Ayaw naman namin na bumalik yung cancer niya pag halimbawa nag-cancer free siya tapos babalik na naman dahil hindi namin pinatanggal. Yung safety na lang po yung iniisip namin. Kahit na putulin, sa buhay lang. Sa buhay lang anak ko. Yung importante. Hindi na ngayon nakakapagtrabaho si Herbert habang ang kanyang misis hindi pa full-time sa ngayon ang oras ng trabaho. Tatatlong buwan pa lamang sila sa Canada kaya malaking problema ang mga gastusin. 8 buwan pa tatagal ang gamutan ni Kent at nangangamba si Herbert na sila'y magiging homeless dahil sa hindi nasasapat ang kanilang dalang pera para mabayaran ng inuupahang tahanan. Kinakapalan ko na lang yung mukha ko. Kinakapalan ko na lang. Hindi ako nanghihiram pero pag may nagbibigay, tinatanggap ko. Isang GoFundMe page ang itinayo ng isang nagmamalasakit at dito maaaring tulungan ng pamilya. Ang maliit na halaga kapag pinagsama-sama malaking bagay na sa kanila para malagpasan ang unos sa kanilang buhay na hindi nila inasahan at sana'y matulungan sila ng mga kababayan dito sa Canada.